Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Nakakatawa itong mga argumento nito ni na Rodante Marcoleta at saka ni Robin Hood Padilla. Nakakatawa itong argumento ng dalawang ito tungkol sa tinutulak nilang video conferencing. Or sa iba, minsan tinatawag yan mga kabunyog, teleconferencing. Teleconferencing, video conferencing. Nauso kasi yung mga video conferencing na yan. Naging malawakan yan na ginagamit noong panahon ng COVID. Yung magmi-meeting kayo, magko-conference kayo, online, virtual, video. O kaya magtatawagan kayo, teleconferencing. Ngayon, controversial kasi yan kasi itong si Marcoleta nag-propose na amyendahan ang rules ng Senado. Amyendahan ang rules. Payagan ang mga absent na senador na makapag-participate sa session ng Senado at makapagboto sa mga desisyon ng Senado kahit sila'y physically wala doon sa session. Eh di siyempre, naisip ka agad yan ng mga nasa minorya, anong purpose niyan? Anong purpose niyan? Ay siyempre, ang pumapasok sa isip ng mga minorya ay ano ito? Siyempre si Bato de la Rosa absent. Nagtatago. So pipilitin nilang maka-join sa mga session ng Senado si Bato de la Rosa at sa mga importanteng desisyon, lalo halimbawa sa impeachment, ay pagbubutuhin itong si Bato sa pamamagitan ng amyendang gagawin sa rules ng Senado. Yan yung aamyendahan yung rules. Papayagan yung video conferencing at saka teleconferencing, yung virtual. Ngayon, ang argumento nila Marcoleta at nito ni Padilla, sabi nila, ang tagal-tagal naman niyang ginagamit na. Ang tagal-tagal nang ginagamit yung paraan na yan. Bakit parang ngayon ang laking issue? Yun ang sabi, Sabi ni Robin Padilla, ang tagal-tagal nang ginagamit yan, yung mode na yan o paraan na yan ng mga conferences, meetings. Bakit ngayon biglang naging national issue daw? Bakit biglang inaalmahan ng mga senador ng minorya? Yun din ang sinasabi ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, ano na tayo? Modern na ang technology natin. Bakit hindi natin i-upgrade? Yun, yung mga ganon yung Sabi ni Marcoleta, i-upgrade na natin ang session ng Senado. Sabi pa ni Marcoleta, kahit nga sa corporation code, pinapayagan na yung mga meetings ng mga korporasyon, mga board of directors, ng mga stockholders, online. Yung mga virtual meetings, yung mga video conferencing, teleconferencing. Sabi ni Marcoleta, bakit daw parang kinukontra yung ganyan samantalang ano na yan, pag-upgrade na ng ating technology. Pag ina-upgrade na daw ang technology, kaya kahit yung mga meetings at conferences ay pwede nang gawin via video conferencing or teleconferencing. Yan yung sinasabi ni Marcoleta. Sabi naman ni Robin Padilla, mga kabunyog, sabi ni Robin Padilla, at saka bakit daw kinukontra ng minorya ay nakalagay naman daw sa rules na pwedeng gamitin ang video conferencing kapag may force majeure or may national emergency. Nakalagay kasi naman talaga sa rules nila. Kapag may national emergency or mayroong force majeure, ito ang eksaktong nakalagay. Ito yung nakalagay sa rules ng Senado. Nakalagay ito. Rule 14, Senate sessions. Convene and hold the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology systems due to force majeure or the occurrence of a national emergency as determined by the majority of all the members of the Senate
which may prevent the convening of the Senate or the physical presence of its members in the session hall. Okay? So nakalagay yan sa Rule 14 ng rules ng Senado na pwede silang mag-conduct ng mga video conferencing, pwede rin silang mag-conduct ng teleconferencing or anumang remote or electronic means ng pag-conduct ng meetings. Ibig sabihin, magse-session sila via video conferencing. Pinapayagan yan under sa rules. Pero ang context nito, yung COVID. Yung COVID ang context nito. Nung panahon ng COVID, nagse-session ang Senado noon, pwede silang mag-session online. Pwede silang mag-session ang Senado via teleconferencing or video conferencing. Panahon ng COVID yon. Kung COVID ay maituturing na force majeure or national emergency. Ngayon, ang tanong, ano ang force majeure ngayon? Ano ang national emergency ngayon at papayagan mo ang mga senador na absent na mag-participate lalo na't makaboto? Mayroon bang force majeure ngayon? Mayroon bang national emergency ngayon? Alam niyo kung anong nakakatawa? Alam niyo kung anong nakakatawa, mga kabunyog? Sabi ni Robin Hood Padilla, bakit? Mayroon naman ngayong force majeure. Mayroon naman force majeure ngayon eh. Alam niyo kung anong sinasabi ni Robin Hood Padilla na force majeure, mga kabunyog? Ang sabi ni Robin Hood Padilla, ito, war, gera, digmaan sa gitnang silangan na nagre-resulta na ng terorismo sa iba't ibang parte ng mundo. Ang napipintong pagkakadawit ng Pilipinas sa China-Taiwan conflict, hindi po ba ito force majeure? Natawa ako dito, mga... Natawa ako dito eh. Para lang ipili talaga nila na payagan na makaboto yung mga absent. Ang sinasabi ni Padilla, nakalagay kasi sa rules, pwede naman mag-session ang Senado via teleconferencing or video conferencing or any form ng remote na mga electronic na means. Pero ang dahilan na pwede yon, dahil sa force majeure o kaya national emergency. Ngayon, para ma-justify yung gusto nilang pabutuhin si Bato de la Rosa at yung mga makukulong, ang sinasabi ni Padilla, hindi ba force majeure itong nangyayaring digmaan sa gitnang silangan? Hindi ba force majeure itong nagbabantang gera ng China at Taiwan na tayo'y pwedeng madawit? Mga kabunyog, mga kababayan. Ang tindi. Ipipilit mo, ipipilit ni Padilla para ma-justify na payagan yung yung video conferencing at teleconferencing. Ang rason niyang sinasabi, ito daw gera ngayon sa gitnang silangan, force majeure yan. At itong nagbabantang gera ng conflict ng China at Taiwan, pasok daw yan sa force majeure. Apektado daw tayo niyan. Kaya pwede daw mag-hold ng video conferencing at teleconferencing. Mga kabunyog, mga kababayan, sabi ko, nakakatawa naman itong dalawang ito. Itong si Marcoleta at saka si Padilla. Ang question kasi dyan, bakit nyo ba kasi pinipilit? Bakit nyo pinipilit? Napaka-emergency na ba ng proposal na yan? Para ipilit nyo? Sa katunayan, hindi na nila sinusunod yung rules. Nung mismong araw na yon, nung isang araw, Nung isang araw, gusto talaga ni Cayetano at ni Marcoleta pagbutuhan na. Kaya nga ang tanong ni Senador Erwin Tulfo, bakit masyado niyong minabadali? Why are you so much in a hurry? Bakit niyo gustong desisyonan kaagad? Mayroon ba tayong national emergency? Mayroon ba tayong force majeure? O kaya lang, ang sabi ni Padilla, bakit? Yung nangyayari bang gera sa Middle East? Yung nagbabantang conflict ng Iran at Taiwan, ay ng China at Taiwan? Hindi ba yan force majeure? Kayo, mga kabunyog, anong masasabi nyo dito sa sinabi ni Robin Hood Padilla? Pilit na pilit eh. Pilit na pilit. Kakatawa naman itong mga kabunyog. Kaya lang, yan talaga eh. Ganyan yung mga senador natin eh.
Yan yung mga senador natin, mga tulad ni Marcoleta at saka ni Robin Hood Padilla. Ay, nakakaano ito mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Kaya yan yung ano, yan yung yan yung sinasabi ng dalawang ito ni Robin Padilla at saka ni Marcoleta, mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.